I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Wala na tayong binabalita kundi puro pagnanakaw mga bes. Maganda nga yan para maikalat. Nang sa ganun, pagdating ng panahon, pag may eleksyon, alam natin kung sino po ang dapat natin iboboto, di ba? Shout out sa mga Marcos Luilis supporters, Filipino and OFW. Hello, hello. Kumusta po ang Christmas ninyo? Ika nga, masaya ba kayo? Well, masaya po tayo. Always pray, guys, no? At thanks to the Lord for all the blessing that He given us every day. So dahil dyan, ito na naman po tayo, no? Chis Escudero, the Senate President of 19th Congress. Naks naman. Ano bang sinabi ng Abante News Online? Okay, basahin po natin mga kababayan. Okay? Sabi dito, Chis Escudero, 3 billion hinirit ng infra projects. Ang lakas mo talaga magbintang. Magpasaring kay dating Speaker Martin Romualdez. Di ba guys, tama pala talaga yung mga may kasabihan, lalo na po yung lola ko. Yung mga nagbibintang, sila po ang may salarin, sila may gawain. Di ba? Wow, grabe. Oh my goodness. Sabi dito guys, basahin po natin, okay? Sabi dito, nakalkal ng bilyon na, courtesy po ng Abante, pero siyempre courtesy ng Billionaire News Channel. Okay? Sabi po dito mga kababayan, nakalkal. Ayan. Ayan, tuloy. Courtesy po ng Abante. Nakalkal ng Billionaire News Channel na umaabot sa 21 billion ang hiningi umano ng membro ng Senado sa ilalim ng 19th Congress kung saan pinakamalaki kay Senador Chis Escudero. Agree. Antindi mo talaga. Keso. Ayan. Sa exclusive report ng programang agenda na laman ng Billionaire News Channel, sa dokumento na tinatawag ngayong DPWH Leaks, na si Escudero ang nanguna sa listahan sa proyekto umaabot sa 3 billion sa ilalim ng panukalang 2025 National Expenditure Program, which is ang NEP. Yan ang sinasabi natin 'di ba mga kababayan? Tapos kung makapagdiin kaya dating Speaker Martin, ang Senado din pala ang malaking nakuha. Tapos 3 billion kay Chis Escudero. Wow. Ayan 'di ba? Tingnan nyo nga dito, guys. Ayan 21 billion ang hiningi umano ng membro ng Senado noong 19th Congress. Siya po ang Senate President. 'Di ba? 21 billion. So ibig sabihin, kung 21 billion, 3 billion ang sa kanya. Kanino napunta yung ilan ba? 21 billion, 'di ba? Wow. Ilan ang natira? Wow, grabe. So ibig sabihin, bilyon-bilyon ang napupunta sa mga kapwa niyang senador. Wow, grabe. 18 billion ba? Oo. Saan napunta yung 18 billion? Siyempre, doon sa mga kasamahan niya. Sino ba ang mga senador ng 19th Congress? At alam po rin natin, mga kababayan, yung mga request project nila. Wow. Lahat sila mayroon. Lalo na si Bongo at saka si Senador Bato. Di ba? Walang exempted kahit dilaw. Si Irisa Ontiveros mayroon din. 'Di ba? Ayan. Grabe kayo Kaya tama pala yung sinasabi ni Senator Soto, ang 2025 GAA ang pinakakurakot na budget sa kasaysayan, yung 2025. Wow. Tapos sasabihin nila kasalanan daw ni Pangulong Marcos Jr. pinirmahan. Mga siraulo pala kayo Magkano ang binito niya? 195 billion pataas, 'di ba? Anong alam ng Pangulo dito sa 21 billion na ito? Kung ito naman
'Di ba mga kababayan? Ano alam ng Pangulo? Nasaan po ang resibo kung talagang may project sila? Ilabas ang resibo para nang sa ganon matanggal yung haka-haka ng mga tao. Kung wala kayong ginawang pangungupit, ika nga, 'di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Ilabas yung ang resibo. Oh. Oh, I hope ang COA, 'di ba? Ang COA alam nila ito. Ay nako, ewan ko na lang mga kababayan. Hay, kawawa talaga ang bansang Pilipinas dito sa mga taong ito. Kaya yung iba gustong-gusto talagang tatakbo sa pagka-senador, pagka-congressman, mataas na posisyon. Wow, ganito pala yun. Ang 3 billion ay ikinalat umano sa 34 infrastructure project. Bagaman mas maliit ito kumpara sa 105 proyekto ni dating senador at ngayon ay Education Secretary Sani Angara, malaki naman ang halaga ng mga proyekto ni Escudero. 'Di ba? Kahit 105 yan yung proyekto ni Secretary Angara, kung maliliit naman na proyekto, maari, 'di ba? Pero kailangan din natin yung mga resibo ng senador sa mga nakuha nilang pera sa 21 billion. Hati-hati yun, 'di ba sila? Hindi natin alam kung magkano bawat isang senador. 'Di ba? May 1 billion, 2 billion, 3 billion, 4 billion. Hindi natin alam, who knows, 'di ba? So, nasaan po ang resibo, mga kababayan? Nagawa na ba yung mga proyekto na yan? Nasaan sila? Well, questionable. Sumusunod kay Escudero, Senador Amy Marcos, kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may 28 proyekto na nagkahalaga ng 2.5 billion. Ito na yung ito na yung mga halaga ng mga proyekto na pinakita natin sa unang video natin, mga kababayan. Kasi yung unang video natin, pinakita kung ilang proyekto ang bawat senador, ngunit wala pong halaga ang nakalagay doon. Ayan. Si Amy Marcos, 21 na proyekto, ilan ang napunta sa kanya? 2.5 billion. Di kayo naloka, guys. Ito, isa-isahin natin. Nasa pangatlong pwesto si Angara sa proyektong nagkakahalaga ng 2 billion. Ito na yung mga halaga ng mga proyekto. Kay Senator Angara ay dati, ngayon sekretary na, 105 projects ang mayroon sa kanya, pero ang halaga niya is 2 billion. Di ba? 2 billion, pero mas malaki kay Chis Escudero. 3 billion. Sabi dito, mga kababayan, ang iba pang may malaking alokasyon sa NEP ay sina Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Grace Poe. Ang magkapatid na Cayetano ay konektado sa mga proyektong nagkakahalaga ng 1.575 billion. Habang si Poe naman ay 1.5 billion. Oh my goodness, grabe. Ang laki. Malalaking mga proyekto nito, guys. Super. Ayan basahin po natin para kumpleto detalyado yung halaga ng mga proyekto ng mga senador, guys. Mga tig 1 billion proyekto naman si Senador Mark Villar, Raffy Tulfo, Juan Miguel Zubiri at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Tagwa 1 billion ang proyekto nila. Ang tanong ko na naman, nasaan po ang resibo? Saan po yung mga projects na yan? Saan banda nakalagay? Natapos na ba? Or kasalukuyang ginagawa? Hindi natin alam, guys. Nakalista naman ang pangalan ni dating Senador Aquilino Coco Pimentel III na may 580.5 million proyekto. Alam po natin, 19 Congress, Senador pa yan eh. Ang tanong na naman natin, nasaan ang resibo? Kailangan tingnan ang resibo. Submit nyo sa COA. Di ba, guys? Ano ba yan? Ano nangyari sa mundo? Ay, ewan ko na lang. Ito. Habang si dating Senador Francis Tolentino ay 550 million na naman. Goes. Ito na naman po tayo. Siyam na senador ang may tig 500 million na proyekto na kinabibilangan ni na Senador Joel Villanueva, Ronald Bator de la Rosa, Lito Lapid, Loren Ligarda, Seron Gatchalian, J.B. Ejercito at dating Senador Nancy Binay. May 2 proyekto naman si
Senador Robin Padilla na nagkahalaga ng 300 million. Si dating Senador Manny Pacquiao ay 200 million. Ayan, halaga ng 2 proyekto at isang proyekto naman kay Senador Risa Antiveros sa halagang 105 million. Tumataginting yung mga salapi ninyo ha. Grabe. Ito pa. Itinanggi ni Senador Jinggoy Estrada and GB Ejercito and Bong Revilla, Wing Gatchalian at Bongo na may proyekto sila sa NEP. Maging si Pimentel itinatwa rin na may proyekto siya. Wow. Oh. Ewan ko ba pag nasa sakote tapos to do deny, di ba? Mayroong mga taong ganun no? May mga taong ganyan pag tinanong ka or nasasakote ka sa mga anomalyang nangyayari. Nasangkot ang pangalan mo, siyempre, pag kini-question ka, todo tanggi po yan, di kayo naloka. Ayan mga kababayan, nakakuha tayo ng mga halaga, ng proyekto, ng mga senador, sa bawat request nilang project. Ayan, yung mga halaga na yan. Ito, ulitin natin, nasaan ang mga resibo ninyo kung totoong may proyekto ang bawat senador. Kaya pala ang Senado halos maka-Duterte, no? Hindi sila maka-Marcos kasi si Pangulong Marcos Jr. ang nagbunyag sa corruption sa Pilipinas. Hindi kayo naloka. Grabe talaga kayo Antindin nyo kung magnakaw. Wala akong sinabi guys, hindi ibig sabihin, antindin nyo pala. Ibig sabihin, kayo pala antindin nyo pala. Kung di ba mga kababayan, grabe sila. Kung makapagbintang sa Pangulong Marcos Jr., wagas. Grabe. Tingnan nyo yung mga nagko-comment. For tweet, cheese, billions. Diyan magaling yan Pero pagdating sa impeachment, dinidili-dili niya. Wala stick talaga. Ngayon, bumalik din sa'yo. Mga issue. Times 20%. Bakit hindi sinasabi ni Libiste yan? Puro executive ang binabanggit niya. Ipa-ipal yun Mema lang Pabida-bida. Yan. Kaya, tayo naman, i-expose din natin. Katulad dito, Kaya feeling bagets si Uncle. Daming salapi. Yes. Kung ganito ang sistema na ang issue insertion sa budget, buwagin na ang Senado at Kongreso. Halata na kayo ang nakikinabang, kami seniors nga. Di tama, may point siya. May point si Madam. Yung Amy na puro ngaw-ngaw, laki pala, hingi ng pundo. Now we know. Yes! Totoo yun. Tapos ngayon, dinidiin nila si Congressman Sandro Marcos. Asaan ang resibo nyo kung totoong mayroon yan? Ayan ba'y nagamit niya? Na sinasabi nyong 15 billion ba yun? Correct me if I'm wrong? Nagamit niya ba? Grabe. Samantalang ito, 21 billion napupunta sa lahat ng mga senador. 2025 ito, di ba, mga kababayan? 19 Congress ito. So, ibig sabihin, nagamit na yung pera. Ang tanong, nasaan yung mga resibo? Saan yung mga proyekto nyo? Antindi nyo talaga. Ay, nako. Ewan ko lang kung mananalo pa itong mga to, mga kababayan. Tapos si Senator Aimee, ang lakas loob niya, bungit. Hindi niya lang masabi-sabi na mag-resign ka na. Umuwi na tayo sa bayan natin. Lakas loob. Kaya siguro ako masasabi ko talagang magkaiba talaga sila ng kaisipan ni Pangulong Marcos Jr. at saka si Senator Aimee. Hindi forke magkapatid sila pareho silang ginagawa na hindi maganda. No. Malayo si Pangulong Marcos Jr. sa kay Senator Aimee. Totoo 'yan. Dahil alam ko ito si Pangulong Marcos Jr. Uulitin ko uli, minsan na dumaan sa panghuhusga ang pangalan ng Marcos at saka Romualdez. Kaya maingat po siya. 'Di ba? Dahil yan 28 project kay Aimee Marcos, bilyonis pa lang halaga. Wow, grabe, intindi mo, Chong. 'Di ba?
Ano kaya masasabi ni Pangulong Marcos Jr., no? Kung ito ay totoo. Oh my goodness! So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Kayo na pong bahala magkomento. Anong masasabi nyo? Thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kang update sa aking mga upload videos. Bye bye bye.